ng bayan, maasahan anumang panahon. Magandang oras po sa lahat. Narito ang latest update ukol sa lagay ng ating panahon ngayon hanggang bukas, ika-19 ng Oktubre, 2024. Sa kasalukuyan ay aktibo pa rin ang Intertropical Convergence Zone sa Mindanao, Visayas at Palawan. Samantalang ang mainit na hangin mula karagatang Pasipiko o easterlies naman ang makakaapekto sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw. Makikita nga natin sa ating satellite animations na may mga kaulapan sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, Soxargen, Bangsamoro Region, Davao Occidental at sa Davao del Sur, ang buong Visayas, sa may Palawan at nalalabing bahagi pa ng Mindanao. Ang mga lugar na ito ay makararanas ng maulap hanggang sa may mga kalat-kalat na pag-ulan at hindi rin inaalis ang posibilidad ng mga biglaang pagbaha o pagguho ng lupa, lalo na kung may mga katamtaman, hanggang sa kung minsan ay malalakas na ulan. Samantala, easterlies o ang mainit na hangin mula karagatang Pasipiko naman ang umiiral sa Cagayan Valley, Quezon Province, Aurora pati na sa Bicol Region, kaya maraming lugar dito ang makararanas ng maulap na kalangitan na may mga isolated rain showers and thunderstorms. Samantala, may mga inaasahang thunderstorms naman sa nalalabing bahagi ng bansa ngayon sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon. Bukas, mainit na panahon pa rin ang inaasahan sa Luzon, samantalang may mga pag-ulan naman sa Visayas at Mindanao. Ngunit pagsapit ng hapon at gabi, posible na rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan dulot ng localized thunderstorms sa Ilocos Region, Cordillera Region, Central Luzon kasama na ang Metro Manila, Calabarzon at ilang bahagi ng Mimaropa. Samantala, isang low-pressure area naman ang binabantayan na nabuo mula sa mga cloud clusters sa labas ng ating area of responsibility. Mababa pa sa ngayon ang tsansa nitong mag-develop bilang bagyo sa susunod na 4 oras ayon sa PAGASA, ngunit posible itong pumasok sa ating area of responsibility bukas o sa mga susunod na araw. Ngunit mapapansin kung pagbabasihan ang mga wind models na ginagamit natin, gaya ng ECMWF model at GFS model, at sa inilabas ng PAGASA na Tropical Cyclone Threat Potential Forecast, bago matapos ang buwan ng Oktubre o sa susunod na linggo ay posibleng may 1 o 2 bagyo ang mambuo at papasok sa ating area of responsibility. Ang isa rito ay posibleng lumapit sa bansa, partikular sa Northern at Central Luzon, kasama na ang Metro Manila at Calabarzon. Hindi rin inaalis na ito ay lumakas, lumawak at tumama o maglandfall sa ating bansa. Ang isa naman ay posibleng pumasok din sa PAR at maging malakas na bagyo at tutungo sa hilagang direksyon. Sa ngayon, di pa naman tiyak kung gaano ito kalakas at kung anong direksyon ang tatahakin nito. Posibleng umiral na rin ang malamig na hangin mula sa Siberia o ang Northeast Monsoon o mas kilala sa tawag na hanging amihan sa mga susunod na araw, kaya mararamdaman na natin ang unti-unting pag-ihip ng malamig na simoy ng hangin sa mga susunod na araw. Yan ang update sa lagay ng panahon. Ito po ang weather update ng bayan. Maaasahan anumang panahon.